Ano naman sa'yo kung magsuot ako nito? Matapang kong sagot sa kanya. Dumilim ang mukha niya ngunit patuloy pa ring hinaplos ang labi ko. Bahagya pa iyong nakabukas. I felt so hot and sexy by the way he moved his finger. This body used to be mine. This body carried my child. And I loathe the dumb idea that man gave you lustful stares just a few hours ago. I almost wanted to kill each of them. Mariin niyang sabi. Nanlaki ang aking mga mata at tila huminto ang pagtibok ng puso ko. Kumirot ang puso ko. Biglang naramdaman ang galit at pagtataka. Bakit ganito siya kung kailan pinipilit kong tanggapin ang closure na gusto niya? I know, I'm still in love with him. Madly in love with him. But he already said we're over. Bakit ganito ang pinapakita niya sa akin? Naginit ang gilid ng aking mga mata. I was trying to understand him but the pain surfaces. Why are you doing this? May nahon pero mariin kong tanong sa kanya. He looked at me. I can still see burning eyes. Hindi siya kaagad nakasagot sa akin na tinitigan ako. Pinigilan ko ang pagpatak ng luha ko. Because I'm angry. Malamig niya sabi. I gasped. Pakaramdam ko ay tinusok ng punyal ang dibdib ko. I am just nothing to him anymore. He's mad and angry, kaya niya ito ginagawa. There is no emotion at all kaya nang magtangka siyang halikan ako ay nakapag-ipon ako ng lakas at sinampal siya. Sapat na sampal para mapatras siya ng konti. Napasingap ako sa bilis ng tibok ng puso ko. Pumaling ang kanyang mukha dahil sa sampal ko. Hindi siya kaagad gumalaw at parang ninanamnam pa ang init ng palad ko sa pisngi niya. How dare you! Galit na sabi ko. Tinakpan ko aking katawan gamit ang roba. Wala ka ng karapatan sa akin para magalit ka dahil sabi mo tapos na tayo. Hindi ko napigilan ang panginginig ng aking boses. Napahikbi ako kaya gamit ang likod ng palad ay tinakpan ko ang bibig. His jaw clenched and his broad chest was pointing. Sabi mo magkanya-kanya na tayo. Nakinalimutan mo na ako mula nang iniwan kita. Hindi mo ko pinakinggan. Tapos ngayon magagalit ka? Umiling ako habang dinudurog ang puso sa pagtingin pa lang sa kanya. Wala ka ng karapatan, Adam. Wala ka ng pakialam kung tingnan o pag nasaan pa nila ang katawan ko. O kahit ang may magkagusto pa sa akin ibang lalaki. Hayaan mo na akong pakawalan ka. I felt the ripping of my heart. He abruptly darted his gaze at me. His dark face gives me goosebumps. In a split seconds, without hesitation, he closes our distance and kissed me. Siniil niya ako ng halik but it was a different kiss. Halos malunod ako sa init ng halik niya. Itinulak niya ako ulit sa pader at tuluyan pang hinubad ang aking roba. Bumagsak iyon sa aking paanan pero tila mas napako ang atensyon ko sa kanyang mainit na halik. My heart jumped when I felt the familiarity of his deep kiss. It was passionate yet so sensual. I kissed him back. I missed him so damn much. I tearfully forgot my anger and submit myself to him. If it is our last moment together, so be it. I want to give myself to him as the encore of our so-called closure. I stopped from kissing him kahit na patuloy pa rin ang labi niya. Adam. I moaned his name. He was unstoppable. Nagtamang aming mga mata. His bloodshot eyes telling me to make love with him but his jaw clenched again. I went crazy. Hindi ko na halos makilala ang bawat kong daing. I was savoring his wet kisses when he unannouncedly thrust in me. Impit akong napasigaw dahil sa sakit na naidulot noon. Siya lang naman ang huling umangkin sa akin kaya masakit pa rin. Pansamantala siyang tumigil at pinupog ako ng halik sa muka. Napalunok ako. Ilang sandali pa ay nagsimula na siyang gumalaw sa ibabaw ko. Sobra-sobra akong nalulunod sa idinudulot niya sa akin. He dominated me. He was so powerful on top of me. No one will replace me, Ashley Nicole. Ako lang ang makakagawa sa'yo nito. Ako lang ang lalaking magpapadaing sa'yo. Ako lang. He whispered. I was not even sure if I heard him right but the ecstasy was rolling in my head. And there's no one else. No one. He made me a woman again. My love.
Nabaling ako sa malalim na pagkakatulog kung kaya naman parang ngalay na ngalay ang aking katawan. Naalimpungatan ako at sinubukang tumihaya mula sa patagilid kong higa. Ngunit hindi ako masyadong nakausa dahil sa bultong nakaharang sa likuran ko. Maging ang mabigat na bagay sa aking bewang ay nakakasagabal sa pag-inat ko. Nakangiwing idinilat kong aking isang mata. Bagya pa ako nagulat nang makita ang kalat na liwanag sa aking silid. May pasok pa ako sa trabaho, ngunit alam kong hindi pa ako late dahil hindi pa tumatama ang sinag ng araw. Nang masanay sa liwanag ay pareho ko nang naidilat ang aking mata. Agad ako napatingin sa aking bewang. Ang mabigat na nakadagan sa akin ay isang braso. Napatakip ako sa bibig ko, trying to figure out what happened last night. Binaba ko ang kamay ko at nilingon ko siya. Now that I realize, naramdaman ko ang pagtama ng mainit na hininga sa aking batok. He was too close. I bit my lip as I watched him peacefully sleeping beside me. His lips were a bit parted and yet he still managed to be so attractive. Pareho lang kaming natatakpan ng puting kumot at sa ilalim nito, ramdam na ramdam ko ang pagdantay ng balahibo niya sa legs ko. Bagya pang nakapatong ang binti niya sa akin and all I can even smell is his manly scent. Nandoon pa rin ang samyo ng alak pero mas nangingibabaw ang mabango niyang katawan. Maingat kong iniangat ang kanyang mabigat na braso sa aking bewang. Nang matanggal ko na ay tiningnan ko siya muli. Nakasara na ang labi niya pero hindi naman gumalaw man lang. Dahan-dahan akong bumangon at umupo. Hawak ang kumot para maitakip sa dibdib ko. I look for my bathrobe. Gamit ang paa ay hinata ko iyon papalapit sa akin. Maingat ang kilos ko at baka magising din ito. Ngayon pang parang wala akong maipapakita sa kanyang hiya pagkatapos ng nangyari kagabi. Isinuot ko ang roba at iniwan na sa kanya ang kumot. Pagtayo ko ay nilingon ko ulit siya. Ganoon pa rin ang pwesto at mahimbing pa rin ang tulog. Ang bala ko ay maligo at pumasok sa trabaho nang hindi siya ginigising. Basta iyong hindi kami magpapang-abot pa. Dahil natitiyak kong mas maaalangan na akong pakitunguhan siya. I'm not ashamed. It's just kind of inappropriate for the two of us. What are we? Ex with benefits? Nalasing tapos nakalimot? That's a shit. Marahan ko ring nilapat ang pinto ng banyo upang hindi makalikha ng ingay. Pagkasaray agad kong hinubad ang roba para maligo. Isinabit ko ang roba malapit sa salamin. Unconsciously, napatingin ako dito. I tilted my head when I noticed the red marks on the breast. Humilig pa ako ng konti para masuri iyong maigi. Ngunit nanlaki ang mga mata ko nang makita kong marami iyon. Paakyat sa aking leeg hanggang sa ilalim ng tenga ko. Shit, he gave me high kiss. Instantly, nag-init ang magkabila kong pisngi. His images kissing my skin flashed in my head. Parang may kung anong nagsindi sa aking katawan. Ipinilig kong aking ulo at ininspeksyon ng buo kong katawan. Ang kaninang pag-iinit ay napalitan ng init ng ulo. Even on my inner thighs, meron ding marka niya. Pambihira naman yan, Adam. Kaya hanggang sa nagsashower na ako ay inis pa rin ang nararamdaman ko. Paglabas ko ng banyo ay matalim kong tiningnan ang kama na kinatutulugan niya. Nakadapa na siya ngayon at tulog pa din. Kinailangan ko pang magtapal ng 2 Band-Aid para lang matakpan ang kagat niya sa ilalim ng tenga ko. Kitang-kita kasi iyon at halata pa. Lalo pa at nakataas ang buhok ko sa kusina. Puisit! Bulong ko. Hindi ko siya ginising at lumabas na ng sweet ko. Nagpakabisi ako sa paglalagay ng icing sa strawberry cake na ginagawa ko. I've been avoiding myself to be asked. Kanina pa lang pagpasok ko ay tananong na agad ako ni na chef kung ano nangyari sa leeg ko. Sinabi ko na lang na nakagat ng insekto. Ewan ko lang kung naniniwala pa. Susme, it's a 5-star hotel tapos nakagat ako ng insekto sa presidential suite nila. Kalokohan, di ba? Pero maganda na rin dahil wala silang follow-up question. Hi, Sir Bernard. Biglang bati ni Vicky sa gilid ko. Bahagya ako napaangat ng tingin at sinalubong agad ako ng mga malalalim na mata ni Sir Bernard. Hindi ko rin napansin ang pagdating niya. He was already leaning in our stainless counter with a grin flashed on his natural red lips. Good morning, Vicky. Ashley Nicole. He coolly said.
For a brief moment, nakaramdam na naman ako ng discomfort. Hindi ko alam kung sa kanya ba o sa pananalit at paraan ng pagbati niya sa akin. Either way, hindi pa rin ako komportable. Good morning po, Sir Reynard. Magalang na sabi ko. Ngayon ay nag-aalangan naman ako sa presensya niya. He smiled and stared at me thoroughly. Kung papansinin ko lang, iba talaga ang tingin niya sa akin kumpara sa ibang kasama ko. Para bang may mas malalim na kahulugan. Upang ilihis ang atensyon ay pinagpatuloy ko na lang ang aking ginagawa. On the other hand, si Vicky ang kumakausap sa kanya. Ayokong ipaalala pa niya anong nangyari sa amin kagabi sa pool. Lasing lang siya kaya medyo lumakas ang kanyang loob. Tapos na po ba ang meeting niyo, Sir Reynard? Ano, Vicky? Napanguso ako ng bumuntong hininga sa Sir Reynard na tila ang lalim ng pinaghugutan. Tumuwid siya ng tayo at humalukip-kip. Hindi pa nga kami nakakapagsimula. Wala pa si Dracula. Mahinang sabi niya. Napahinto agad ako sa paglalagay ng asin at biglang kumabog ang aking dibdib. Nakauwi na si President? Vicky got curious. Nandito pa iyon. Nandyan pa sina friends. Pero hindi pa daw sila tinatawagan ng boss nila. Kagabi tinawagan niya ako para ihanda ang maagang meeting ngayon tapos hindi pala siya magpapakita. Pinuntuhan ko sa suite niya pero walang sumasagot. I swallowed. Binaba ko ang hawak at kumuha ng prutas sa fridge. I kept myself busy kahit na lihim akong nakikinig sa pinag-uusapan nila. Ibig sabihin, nasa suite ko pa din si Adam at tulog pa rin. May breakfast meeting pala siya pero ayun at natutulog pa rin. Tromit. Halos malamig ako. May dapat ba akong gawin? Sasabihin ko bang baka nasa suite ko pa yung halimaw na iyon? O tapos, tatanungin nila ako kung anong ginagawa niya doon. Kung bumalik kaya ako't gisingin na siya, hindi naman yun responsable sa trabaho niya. Sir Reynard, sabay-sabay kami napalingon sa kadarating lang na isang babae. She's one of the hotel manager dahil naka-block corporate attendance siya. Kakatawag lang ni President, nagpapadala na siya ng breakfast sa suite. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. He's awake. Hindi pa siya umaalis doon? Sa suite niya? Ewan ko pero parang curious pa siya sa sarili niyang tanong. Mas lalo tuloy kumabog ang dibdib ko. Yes sir, pinapatawag din niya kayo. Dagdag ng babae. Halos mapabog ako sa naipong hangin sa bibig ko. Mabuti naman at lumipat na siya ng silid. Not that I'm expecting him to stay longer but at least he knows what to do after the... Shit. Nang makaalis ang manager ay kami naman ang binalingan ni Sir Reynard. Nakuha pa niyang umisi kaya napakunot ako ng noo. Hindi ko rin alam kung anong trip nitong si Dracula eh. May sariling penthouse sa hotel pero sa presidential suite na piling tumuloy. Weird. Litanya niya bago tuluyang umalis. Panandalian ako napaisip sa sinabi niya pero sa dami ng ginagawa ko unti-unti ko rin iyong nakalimutan. Makalipas ang halos kalahating oras ay patakbong bumalik sa tabi ko si Vicky. Naghahalo ako ng harina sa mixer nang tingnan ko siya. He looked bothered. Tatanungin ko sana pero nauna na siyang nagsalita. He was catching his breath. Papunta dito sa President? OMG. Halos mangisay pa siya sa pagkakasabi sa kilig. Napasinga pa ako. Bakit daw? Di ba may meeting iyon? Sila? Nagbuhol-buhol pa ang dila ako sa kaba. Hinawakan ni Vicky ang magkabila niyang pisngi at ngumiwi. Hindi ko rin po alam eh. Sabi, surprise visit daw. Hayaan na natin at least masasilayan ko ulit ang hotness niya. Nanlaki talaga ang mga mata ko. Why everything around so uncomfortable? Ayan na sila, Ma'am Ashley. Bulong ni Vicky. Sinigupan niya ako kaya napabalik ako sa aking ulirat. Bumalik kami sa kanya-kanya naming ginagawa. Nanlamig at nanginig na ang mga kamay ko kasabay ng malakas na pintig ng puso ko. Nakita ko kaagad ang pagdating ng grupo nila. There were two good-looking men and their suits na una ko nakita. Patingin-tingin sila sa paligid. Impik na tumili si Vicky sa gilid ko. Hindi ko na siya pinansin. I tried to divert my attention kaya humugot ako ng buntong hininga para makakuha ng lakas. Trabaho lang to. Trabaho lang. Pinatay ko ang mixer at kinuha ang lalagyan ngunit papalapit ng papalapit ang mga taong nag-uusap sa aming area kaya hindi ko napigilang mapatingin.
I saw him. Naabutan ko pang nakatingin din siya sa akin. Kinakausap siya ng head chef namin pero nasa akin ang mga mata niya. Hindi ko pa makuha ang klase ng titig niya nang bigla siyang pumihit ng lakad papunta sa aming pwesto. Kumabog pa ang dibdib ko. Ano ba naman ito? Bakit ka nagwawala ng ganyan? Miss Ashley Nicole. Huminto ako sa ginagawa ng tawagin ako ni Chef Diggs. Ibinaba ko ang hawak na spatula sa bowl. Maging si Vicky ay huminto rin sa tabi ko. Ang kanyang mga kamay nasa kanyang likuran. Kasabay ng pagwawala ng puso ko ay ang walang patid niyang titig sa akin. Ramdam na ramdam ko iyon sa buong sistema ko. Tila hinuhugot niya ang kung anumang nagtatago sa akin. Naaalala ba niya ang nangyari kagabi? Lasing siya eh. Pero nag-away kami at nasampal ko pa kaya alam kong gising ang diwan niya noon. Ashley, you promised that would be the last. No more haunting, no more regrets, no more remorse. Pareho kayong nasaktan kaya pinagbigyan niyo lang ang mga sarili ninyo. Good morning, Adam said. He was still staring at me. Tumikim ako. Good morning, President. Sabi ko. He looked so calm and relaxed, unlike me, tensed. Naglakad siya papalapit sa aming counter at tinignan ang mga kakabake lang na cupcakes. Pinasadahan niya iyon ng tingin. Hindi ko alam kung ano iniisip niya pero kinakabahan ako sa uri ng tingin niya. He was not smiling either hanggang sa kumuha siya ng isang cupcake na nasa tray pa. He looked at me. Can I? Seriously? Nagtatanong pa siya para sa permiso? Agad akong tumango sa kanya. Kumuha siya at kinagatan. I looked at his lips twitching while chewing the cupcake. Tumango pa siya bago tumingin sa akin. You made this? Turo niya sa hawak. Yes, sir. Kami po ni Vicky. I said, why is he asking anyway? Kita naman na sa counter namin nakahain. Ashley Nicole's Cakes, ang madalas na hinahanap ng mga kumakain dito, President. Kaya palaging busy ang kanilang station. Sabi ni Chef Diggs nang umiti pa sa akin. I warmly smiled at him. Tumango si Adam at isang beses pang kumagat sa hawak na cupcake. Great job! Sabi niya habang kinakain ng hawak at tinalikuran niya kami. Nakatingin ako sa kanya habang may sinasabi sa isang lalaking nakasuit din. Ngunit naputol nang sukuhin ako ni Vicky. Yumuko siya at bumulong sa akin. Ang pogi-pogi talaga ni President, ma'am. Isang tingin lang nabuo ng araw ko. Napangiti na lang ako sa kakulitan niya ngunit sabay kami na natigilan ng lapitan kami ng isa sa mga lalaking nakasuit. Ma'am, pinapasabi po ni President na pumunta po kayo sa opisina niya. Sabi nito sa akin, bahagya akong nagulat. Ako po? Tinuro ko pa aking sarili pero seryosong-seryoso ang mukha ng lalaki at tumango pa. Yes ma'am, dalhin ko daw po kayo doon. Sabi pa niya. At first I was hesitant. Bakit? Nakapunta na siya sa area namin. Kung may sasabihin pa siya, diba dapat sinabi na niya? Nuk-nukan din ang arte. Kaya wala na ako nagawa na maghintay pa sa akin na lalaking sa tingin ko ay assistant niya o bodyguard. Sumama ko sa kanya at dinala nga sa opisina ni Adam. Pagdating namin sa labas ng opisina niya ay may dalawa pang lalaking nakasuot din ang nakatayo sa tabi ng pinto. Kailangan talaga may bantay pa siya. Kumatok ng 2 beses ang lalaking kasama ko at saka ako tiningnan. Pasok na kayo, ma'am. Sabi niya sa akin. Tipid ko siyang initian at nagpasalamat. It's just so weird dahil hindi ako sanay na makakita ng ganitong formalities. Well, sa States, ang businessman na nakikita ko ay pawang walang mga bodyguard na palaging nakabuntot. Pumasok ako sa loob ng opisina niya. Bumungad sa akin ang liwanag na nanggagaling sa glass walls. Kalahati ng kabuuan ng silid ay gawa sa salamin. Malaki ang espasyo nito. Pagdantay ng mga mata ko sa kanyang lames ay halos gumuhit ang gulat sa dibdib ko nang makita siya at isa pang lalaking nakatunghay din sa akin. Shit, did I just daydreaming at hindi ko sila napansin man lang? Sorry, pinapasok na kasi ako. Paumanhin ko, but Adam was just staring at me. Napatingin naman ako sa isa pang lalaki na biglang tumayo. You're just in time. Actually, paalis na rin ako. You're Ashley Nicole Montes, right? Our new pastry chef? Sabi ng lalaki. Nginitian ko siya. Yes, sir. Nakaramdam ako ng hiya. Sabi ko na nga ba't hindi ko malilimutan ang malamodel naming chef.
Natutuwang sabi niya. Get out. Sabi ni Adam. Tumawang muli ang lalaki. Ang sungit mo na naman. Biliaga, aalis na nga. Para nagpapakilala lang eh. He looked at me again. Pero nakita ko pa ang pagbaba ng tingin niya sa aking balikat. What happened to your neck? I almost gasped nang ituro pa niya ang leg kong may band-aid. Kaya napangat ang amay ko para takpan iyon. Wala po. Ano? Nakagat lang ng insekto. Shit. Don't ask me here, please. Kulang na lang yata ay sumabog sa kahihiyan ang mukha ko. Kumunot ang kanyang noo. Insect bites? Ano ba naman yan? Sana'y bumuka na ang lupa at kainin ako. Hilaw ako na pangiti at tumango sa kanya. Well, Des. I felt a warning on Adam's tone. Oo na, paalis na. Parang nagtatanong lang. Sabi ng lalaki. Mabuti na rin iyon at nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Sinundan ko pa ng tingin ng lalaki hanggang sa makaalis siya. Nang tumingin ulit sa aking harapan ay nagulat pa ako na makita agad sa Adam. Hindi ko na malaya ng pagtayo niya. Umupo siya sa kanyang mesa. Naramdaman ko kaagad ang alinlangan na tingnan siya dahil diretso ang tingin niya sa akin. Naiwas ako ng tingin. So, I'm an insect, huh? Nagangat ako ng tingin sa kanya. But his face remained calm. Tinakasan ako ng lamig at gumapang ang init sa aking mukha. I bet baka namumula pa ang magkabila kong pisngi sa hiya. Does he really talk about this so casually? Umalukip-kip pa siya habang masusi niya akong tinititigan. I couldn't move. Ang tanging nagagawa ko lang sa harapan niya ay ang pigain at kurutin ng aking mga daliri. Nahihiya ako. Bakit? Dahil sa nangyari kagabi. He was drunk at ang mas masakit pa, we're over. Damn it. Tapos nag-iwan pa siya ng markang kailangan kong takpan dahil nakikita ng lahat. It felt like he branded me. He branded me not to be owned by him, but to be sold, and he's done with me. Ilang sandaling walang nagsalita sa amin. Kinakabahan ako at natatakot na magusot ang boses ko kapag nagsalita ako sa harap niya. Tell me, how to be okay in front of someone who dumped you and yet you're still in love with him? I'm so drawn up with the situation I'm in. Humugot siya ng malalim na hininga. Hindi ko siya tiningnan pa. Hindi ko kaya. Pero muntik na akong mapatili nang bigla niya akong hapitin sa aking bawang at kinulong sa gitna niya. Napatungkod ako sa kanyang mga balikat dahil sa biglaan niyang ginawa. Nalaki ang mga mata ko nang mapalapit sa kanyang mukhang nakatingala sa akin. I swallowed. He's too close. He's too close. Tila tumahimik ang paligid at tanging ang marahas na hiyaw lang ng puso ko ang naririnig ko. He tilted his head and runs his finger on my neck. Doon pa mismo sa nilagyan ko ng band-aid. It sent chills through my spine with his simple touch. His lips pouted a bit. He seemed so curious about tinitingnan niya iyon. Bakit may band-aid? Tanong niya na tila takang-taka. Kumibot pa ang kanyang mga makakapal na kilay. Sumikdo ang diwa ko. Halatang halata kaya. Alangan namang i-display ko iyan sa mga katrabaho ko. Di malalaman nila. Napahinto ako sa sinasabi ko nang ma-realize ko lumalabas sa bibig ko. Kamuntikan ko ng iladlad ang hindi dapat iladlad. He suddenly squeezed my waist. Hindi na nga ako makakilos na maayos ay kumikilos pa ang isang kamay niya. Para nang may kung anong nabubuhay sa loob ng tiyan ko. Isang pakaramdam na matagal ko nang hindi naramdaman pa. And yet, he was just staring at me. Malalaman nila ang alin? He playfully asked. Tinignan ko siya ng matalim. Is he playing some rude games with me? The mere fact na halos hibusin na niya ako ay nagpapahirap na sa kalooban ko. Hindi dapat ganito, diba? Kaya naman sinubukan kong itulak paalis ang sarili pero nagmatigas sa mga kamay niya sa bewang ko. Humigpit iyon at nilalabanan ang pag-atras ko. Tinignan ko siya. Let me go. Halos ibulong ko sa kanya. But he didn't move kahit konti. Tinignan niya lang ako at sa gulat ko'y mas idinikit pa ako sa gitna niya. I gasped. Hindi na ako nag-alinlangan pang ipakita ang gulat ko. Naguhurmentado na nga ang puso, ginugulo pa niyang utak ko. President! I warned him pero nagmatigas pa rin siya. Muli niya akong idiniin sa kanya. I could almost feel his... Adam!
Pinantay niya ang aming mga muka. He's just an inch away from my lips. His hot, sweet breath fanned my face, and his broad stare can easily take my mind off from reality. I could even say I missed him. Bakit hindi mo ko ginising? He softly asked. Uminit ang puso ko. Tinitigan ko siya, trying to find some changes. Nainis ka ba dahil sa mga ginawa kong marka sa katawan mo? Dagdag niya. He seems like he's not sorry for what he did. I swallowed. Marahan akong tumango. Ang gilid ng kanyang labi ay nagpakita ng reaksyon na tumaas ng konti. Gusto mo bang mag-leave muna? Aniya. Nagulantang ako doon. No, ayoko. Kaya bago-bago ko pa lang dito. Nagiwas na ako ng tingin sa kanya dahil tila sinisilaban na ako sa mga titig niya. I was intimidated. Nanigas ako sa aking kinatatayuan ng tumbukin niya ang leeg ko at marahan na sunubsob doon ang kanyang muka. Nagwala ang puso ko. So? He said. He nuzzled my neck. Napapikit ako. Napaisip. Why are we doing this? Is he allowed? Am I? But he's not. Pero gustong gusto ko ang ginagawa niya na kahit mali ay ikinatutuwa ng puso ko. Naiiyak na ako sa frustration at inis. Ang hina ko Ang hina-hina ko pagdating sa kanya. But he has girl. Damn it. Kaya habang lumalalim ang mukha niya sa leeg ko ay nag-ipon ako ng lakas at saka ako marahas na umurong mula sa kanya. Nagulat siya sa ginawa ko at nang nilingon ko siya ay halos mapatid ang hininga ko dahil sa mamupungay niyang mga mata sa akin. At bago pa saan mapunta ang sitwasyon namin ay tinukoy ko na lang ang dahilan ng pagtawag niya sa akin. I composed myself. Bakit mo ko pinatawag, President? Formal kong tanong. I saw how he clenched his jaw. He suddenly looked pissed. He heaved out a deep sigh. I want you to give me the menu. You're going to prepare for the convention. He changed his voice in an authoritative tone. An abrupt halt suddenly surfaces but I immediately gained my composure. Okay, nasa laptop ko ang ginawa ko. Ipapaabot ko na lang sa'yo. Ngayon mo gawin. Umupo ka doon. Malamig niyang utos. He gave me a cursory nod at itinuro ang visitors area kung saan may nakabukas ng laptop. Nakasave na kasi yun sa files ko. Naglakad siya at bumalik sa swivel chair niya. Gawin mo dito. For sure naman kabisado mo ang ginawa mo. I-print out mo din. Tuluyan siyang umupo at tinutok ang mata sa sariling laptop. I was left dumbfounded. I had no choice dahil ang sungit na niya. Kaya umupo ako doon at nagbukas ng browser. Kabisado ko ang ginawa ko, syempre. Pero ano ba naman yung bumalik ako sa suite ko at isend sa kanya ang nagawa ko na? Mas madali pa yun, di ba? Habang nagtatype ay hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya lalo pa at sa kanya ako nakaharap. Naabutan ko siyang nakatingin sa akin pero agad ding nag-iwas ng tingin. Every time we look at each other, may kiliti sa aking tiyan. Ewan ko, ang tatanda na namin pero parang bata pa rin na nagiging explanation ko sa pakiramdam ko. O dahil talagang ang pag-ibig ay tunay na nakababata ng feeling. It can get you younger because your heart is happy. It will run to your veins, to your blood and to your system at ang output, fresh faces and bright aura. Paminsan-minsan din ay napapatigil ako sa pagtatype dahil nakakaligtaan ko ang ibang ingredients. Ngunit agad ko namang naisusulat tuwing bumabalik sa isip ko. Hindi dapat magkamali. Napapatingin na lang ako kay Adam kapag nauubo siya. Hindi ko alam kung may sakit ba to o ano. Kala mo ba'y nabibilaukan palagi? Makalipas ang higit isang oras ay pumasok ang isa niyang alagad, kasama isang staff ng hotel na may tulak na court. Naamoy ko kaagad ang masarap na inihaw na manok. Iniayos nila iyon sa lamisita sa tapat ko. President, okay na po, sabi ng alagad niya. Thank you, Franz. You may go. Pagkaalis ng dalawa ay siya namang tayo ni Adam. Napatingin ako sa wall clock niya. Mag-aalas 12 pa lang, kaya sinave ko muna ang natapos para makababa ako for lunch. Ngunit lumapit at tumabi sa akin sa Adam at tinignan ang mga inihatid na pagkain. Bumilis na naman ang tibok ng puso ko sa pagtabi niya. Napatingin ako sa iniusod niyang plato palapit sa akin. Kumain na muna tayo, sabi niya. Inayos pa niya ang mga kubyertos ko pati na ang juice ko.
Huwag na po. Sa baba na lang ako kakain. Tanggi ko. Nakakahiya namang makisabay sa presidente at baka kung anong isipin ng iba niyang empleyado. But then, he darted his gaze at me. Nanumbalik ang inis sa mukha niya. Kumain ka na. Hindi ka bababa. Mariin niyang sabi. Dahil sa ayokong patusin ang inis niya ay sumunod na lang ako. Nanghihinayang din ako sa napakaraming pagkain na nakahain sa harapan ko. Lalo ako nagugutom. Itinabi ko ang laptop niya at kinuha ang kubyertos. We ate silently. Kung may maghahagis ng granada sa amin ay agad ko yung maririnig dahil sa sobrang katahimikan. Habang umunguya ay napansin kong para siyang halimaw kung kumain. Napapangiti ako tuwing sumusubo siya ng punong-puno ang kanyang kutsara. Habang kinakain ko ang mga nakaslice na prutas ay ipinagpatuloy ko ang pagtatype. On the other hand, bumalik naman si Adam sa kanyang mesa. Pinupulido ko ang ginagawa ko para matapos na agad. At nang masiguradong kompleto na ay tinawag ko ang pansin niya. Nalingon niya ako. Ready to print na po. Sabi ko. Sa tingin ko kasi ibu-bluetooth iyon sa printer niya. Kaya lang hindi ako marunong. For instance, bigla siyang tumayo at lumapit sa tabi ko. Siya ang nag-connect nito sa printer. Napanguso ako habang pinapanood siyang gawin iyon. Napatingin ako sa printer na magsimulang mag-print iyon malapit lamang sa mesa niya.